So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa isang short video ni Viancy kung saan masasabi kong confirm. At syempre, ay isasama na rin natin ang isa sa mga shared post niya na sa tingin ko, nasa tamang pag-iisip pa tayo. Malamang nasa tamang nasa tamang pagmamahal, nasa tamang daan. Kung baga hindi tayo ililigaw ni Viancy dahil sa kanyang shared post guys, hindi niya tayo ilalagay sa pagkakataon o hindi niya tayo ilalagay sa isang lugar kung saan ay mag-iisip ka. Mag-iisip ka like, sila na ba talaga? Ano ba talaga? Anong ba talaga ang score? Siya yung tipong tao na direct to the point. Anyways, ayun, happy Motmot, happy Mansari Edsy, love, 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 and syempre, no matter what, piliin nyo lagi ang isa't isa. Sigurado ako, dahil sa sikat kayo ngayon, marami pa rin mga problema na pwede nyong kakaharapin. Araw-araw naman yan, wala namang pagbabago. Ang mahalaga, hindi rin kayo nagbabago. Kung baga, mas lalo nyo pang ang minahal ang isa't isa sa bawat araw na lumipas. Ang lalim naman nun. Anyways, dahil ang tagal-tagal pa siguro bago magkaroon ng next episode, dito muna tayo sa mga shared post ni Viancy. At syempre, tayong mga babae naman, we usually shared post because something na nag-agree tayo, 'di ba? And something na you stand with, or something na gusto mo yung sinabi ng quotes na yan at gusto mo ikaw din yun. Kumbaga, ganon. Ano ba yan? Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. At syempre, maraming salamat sa mga ilan na Edsy fans dyan na nagme-message sa akin na umorder ng aming sabon. Salamat po. And syempre guys, sa mga gustong subukan, please message me sa aking FB, Miss M's Life. So guys, dito, well, hindi pa rin tayo tapos, hindi pa rin tayo nakaka-move on sa mga kaganapan sa birthday ni Joy dahil maraming mga BTS na lumalabas At dito nga, sobrang kinilig ako sa sa isang short video na nakita ko kung saan si Viancy, katabi niya si Marian. Kasama niya yung, nasa table siya ng mga angels, and then sa likod, andun lang si Kalinga Pido. Kumbaga, ang dating para sa akin na hinahayaan niyang mag-enjoy din hinahayaan niyang mag-enjoy si Viancy with her friends, and si Kalinga Pido nasa likod lang. Supportive. Anyways, ito yon. Sinama mo na? Oy! Sinama na raw niya. Alam nyo guys, sa suot na yan ni Viancy, grabe, napakasimple lang, nakapants lang, high waist lang, pero grabe naman yung waistline. Parang gusto ko nang ayaw, parang gusto na nating mag-diet. Ganyan yung suot niya guys, pero para sa akin, ang lakas ng dating, very attractive sa totoo lang. Ang sexy kasi niya, kaya kahit anong ipapasuot mo, or kahit anong isusuot niya, talaga namang super bagay sa kanya. And actually napansin ko, matchy-matchy nga sila ng kulay dyan ng pants ni Kalinga Pido diba? And yung top niya sobrang ganda lang. Sa totoo lang, ang ganda niyang mag-matchy-matchy ng damit. Super lang, ang simple pero ang sexy ng dating sa kanya. Sana all. Viancy, may namimiss ka? May namimiss ka? May namimiss ka? Ano daw? yung nagmamarites ka pero medyo bingi. Sorry. Ayun, hindi nila masyado narinig kasi maingay. Ulitin natin, ulitin. Hindi, may sagot siya. Ano, Viancy?
Yes, sana walang lakas ng loob ah. Yan, dapat panindigan mo kung anong sayo, di ba? Ipaglaban mo. Loud and proud. Alam na this. Di ba? You know? You know. Tama na raw niya. Ayan na nga. Yan ang resibo guys na sinama nga ni Beyonce para walang mamiss. Para hindi mamimiss ang isa't isa, dapat magkasama, ganon. Sish. Parang ang sweet na maging boyfriend, or actually ang sweet nilang dalawa as well, yung ganun muna natin because wala pa na mga confirmation, pero sa kilos, although very tipid naman silang magbigay sa atin ng sweetness, pero sometimes nahuhuli din natin, 'di ba? The way sila sumagot, and that's it. Diba? Look at them. Bagay na bagay, at si Kalingap Ido sobrang masaya lang. Sobrang happy lang, and si Beyonce ang saya-saya nila dyan actually. At yes guys, ito yung shared post na sinasabi ko sa inyo na hindi tayo maliligaw. Nasa tamang pagmamahalan tayo. So, merong shared post dito si Prince Ompad at shared post nga ni Beyonce with a caption heart. So, this is all about, actually, ang nag-uusap-usap dito ay yung mga PBB housemates ngayon. And, kung kilala nyo sila, si Charlie sabi niya, I feel like situationships are disrespectful kasi you don't know if it's going to lead to something or not. Mas okay pa yung ligaw kasi you know that it's leading to something. Totoo naman. Ang situationship kasi, kaya nga sinasabi ko dyan, pabor yan sa mga lalaki. I think kapag ang lalaki ang nasa ganong in situationship, may patutunguhan pa, because I believe kapag ang lalaki may gusto, talagang ipupurso niya yan. Gagawa at gagawa siya ng paraan hanggat sa mapupusuan mo siya, ganon. Kasi pag babae kasi na nailagay sa in situationship, parang wala talagang patutunguhan guys. Malabo pa, malabo kasi ang lalaki kasi kapag mag-declare ng in situationship, ibig sabihin talagang walay ka. Kasi ang lalaki kapag gustong-gusto ka, hindi ka naman niya yan, hindi ka bibigyan ng iisipin yan. Bibigyan agad ng label yan, 'di ba? And it's true, you deserve clarity and respect, not mixed signals, not unanswered questions. Truth. Kaya sa mga girlies natin dyan, wag kayong pumayag na mailagay kayo sa sitwasyon na sasakit ang ulo mo, lalo na kapag nahuhulog ka na sa kanya, tapos ang reply niya sa'yo, in situationship lang tayo, maghiwalay na kayo kahit hindi pa kayo. Next. If someone values you, they won't make you guess. Totoo, 'di ba? I believe also kapag ang lalaki ay tunay na nagmamahal sa iyo, hindi ka din talaga niya paaasahin at hindi magulo ang lahat, sa totoo lang. Kapag totoo yung nararamdaman nyo, kapag legit, kapag ano bang tawag nito? Real, unique, ay hindi ka manghuhula. At yung wala kang puproblemahin, ano ba talaga, mahal pa niya ako or hindi, saan ba talaga to papunta ang lahat. Loneliness makes you settle, it makes you hold on to almost, but love should not feel like waiting. You are not stupid, you just wanted to love, but love should be clear, not confusing. Ay, next time, choose someone who chooses you fully without hesitations. And guess what, guys? May pa-heart ang caption ni Beyonce. So, you know, kung alam mo na. Ibig sabihin, siya yung tipong tao na hindi tayo ilalagay guys sa in situationship. Kung tayo. Kung in situationship, thank you na lang. Next. Ganyan ang usapan. Dahil kapag ako man mismo hindi ako papayag sa in situationship.
Lalo na kapag nahuhulog ka na tapos sasabihin niya in situationship tayo. Parang, ewan, ibig sabihin naglalandi-landi pa yan ng iba, hindi siya sigurado sa'yo. So, it means nothing. So, kay Beyonce, dahil shinerd niya to, I also believe na, ayun, klaro ang sa kanilang dalawa. Klaro. Nararamdaman nyo naman siguro yan, di ba? Hindi na yan kailangan pang ipaulit-ulit or i-explain ng paulit-ulit. Siguro naman ay alam na natin yan. Pero antay tayo ng tamang panahon kung kailan yan maging officially. Basta hindi tayo mailalagay sa in situationship. Ang in situationship naman, I also believe na kapag babae yung mag-declare ng in situationship, malaki ang chance na magkatuluyan kayo because men puporso niya yun pero may mga lalaki din na wag na lang, 'di ba? Kasi kung ayaw mo, wag na rin. May mga ganung mindset meron din ng mga lalaki na kukulitin ka pa lalo. Kasi, kumbaga, kapag papakitaan kanila ng kahit konting pagtingin, ipupush nila yun Diba? Gagawa sila ng paraan para mararamdaman mo lalo yung intention nila. Ganun. Pero, basta pag in situationship, talagang yan, confusing and sakit yung ulo mo niyan, hindi ka makakatulog, puyat. Kaya, bago pa kapag nasa sitwasyon ka na ganyan, hiwalayan mo na yan dahil walang patutunguhan, di ba? Sabi nga you are not stupid, you just wanted to be loved. And love should be clear and not confusing. Dapat hindi ka nalilito or dapat klaro ang pagmamahal niya sa'yo. Di ba? Thank you guys so much. Maraming salamat po. Sana'y walang nalito. Ayun, ako naman, pakiramdam ko naman talaga sa dalawa, sa EDC, is hindi talaga tayo malilito. Sigurado. Kasi totoo naman yung nararamdaman nila sa isa't isa. Pero sana, di ba, kahit naman na mag-asawa, kahit gaano sabihin natin, gaano ka tiba yung isang relasyon, minsan bigla ka nalang bulagain ng mga pagsubok. Sana sa dalawang ito, matibay kayo dapat. At huwag magpapatinag sa mga problema. Labanan. Labanan talaga. Thank you guys so much and maraming salamat po. Kayo guys, sa tingin nyo, mailalagay ba tayo sa in situationship or mutual understanding or Thank you guys. Bye-bye.